Hala, ano ito? Attorney Batong Bakal nagsalita na may kopya siya di umano ng mapa ng WPS na galing sa NAMRIA. Ha? Aniya, ito daw ang hinahanap ng isang senador dyan sa gobyerno kung meron ba o walang mapa ang WPS sa mundo. So, eto na kaya yung mapa na sinasabi, tinutukoy ni Senator Marcolita na dapat na ipasa doon sa United Nations para ma-recognize ang mga kiniklaim nating mga kalupaan o mga teritoryong karagatan dyan. Kaya ito, dagdag pa ni Batong Bakal, suplak daw at napapahiya si Senator Marcolita dahil hindi daw ito naghahanap o nagtatanong man lang sa kinaukulan bago magdadakdak. Itong mapa daw na galing ng NAMRIA, ay kinikilala nilang official na resibo. Kumbaga patunay o patutuo na may mapa ang WPS na dapat kilalanin. Okay, ito mga kabayan panuorin natin ang malinaw na pagkasabi ni Professor Batong Bakal sa ginawang interview sa kanya. Opo, attorney, pakiibigyan nyo nga kami ng ideya. Ano naman po kaya ang ibig sabihin ng nilabas na ito ng NAMRIA sa mga ordinaryong tao? Ano ba ang ang implikasyon niyan para sa atin? At may isa-isay ba? Opo. Una po, siyempre may saysay, no? Dahil pinapakita niyan na kauna-unahang dapat munang gawin ng mga nagtatanong at nagdududa, lalo na dyan sa gobyerno, sa Senado. Oo. Magtanong-tanong muna sa tamang kinaukulan, hindi yung magsasalita agad at kung ano nung pagsasabihin mapapahiya tuloy, no? Yung mapa po na yan ng NAMRIA, yan po ay latest edition lang yan, ha? Dahil nung pangapong 2012, 2013, meron na akong kopya ng mga inisyo nila na mapa na nakalagay na West Philippine Sea. So talagang tapos I think mga nakadalawang revision na yata yan. Ito na yata yung latest, yung pangalawa na. Kasi gumamit ako ng mapa nila before Kaya nga po sinasabi ko pa nung nag-umpisa tong kontrobersya na to ay lalo na nung si Senator ay naglabas pa ng resolution na mag-i-inquiry daw sa NAMRIA. Ayan ang sagot. Di ba? Ay masoplak naman kasi ayan nga, matagal nang may mapa Hindi mo na kasi nagtatanong. So, parang isa pong parang pahiwatig din sa ating mga taong bayan na huwag kayong magpapadala sa mga yung mga haka-haka ng mga hindi man kumbaga ito yung attorney, kumbaga ito yung resibo. Oo. Opo, resibo. Tama. Resibo. Yung tipong attorney, partner pag sinabing, nasa lang mapa, ilabas sa mapa. Yan, Ito po, ayan ang meron resibo. po, parang Matagal gano'n. na nga ito kung nagsaliksik lang kayo ng tama, kung nagtanong lang kayo ng tama, di ba? Opo. Tipong, walang mapa. Ito po, ba't ngayon lang nilabas? Nung 2012 po yan lumabas. Ayun. Diba? Yung So, ito pong mapa ng NAMRIA nga doon, itong pinakita nilang administrative map, available po yan online. Punta lang kayo sa website. Kung yung mga taong nadududa pa, pwede nyo i-download. Tapos, isa lang yan. No? Dahil marami pa pong ibang mapa syempre na-issue na before. No? At mula pa nga noong 2012, yung mga nautical charts ng NAMRIA na ginamit namin yun doon sa paghanda ng ating extended continental shelf claim. No? Meron na talaga noon. Oo. Attorney J, alam mo kung saan matatanong or saan ka kukuha ng kopya. Saan? Sa NAMRIA map. Yan. Doon Para lang maniwala talaga. tayo. Saan yan? NAMRIA lang talaga ang opisyal. Opo. Pero Attorney J, itong sinasabi ninyo na noon pa meron na 2012 pa meron na, may updated ganun. Ito ay nire-recognize ng UN. Yung pong recognition ng UN, iba pong issue yun, no? What? Also, teka muna, mga kababayan, mga kaps. Ito yung sinasabi nilang resibo. Ibig sabihin, patutuo na merong mapa para tugunin o sagutin yung mga aligasyon ni Senator Marcolita na hinahanapan niya ng mapa. Hindi pala ito recognized ng United Nations. Ayaw, di ma. Ano pala ito? Nagpapatawa pala itong mga tao na to or nang uuto lang naman? No? Yan yung sinasabi ni Senator Marcolita noon pa na nanlilin lang sila ng taong bayan, nililin lang nila ang mga Pilipino. Hindi pala recognize ng United Nations yung mapa na inilabas. Ayaw, di ma. Ni Attorney Batong Bakal. Tuloy pa natin yung panunood, ha? Ito to pong inilabas na updated. Hindi ko alam kung bakit updated Updated na mapa ng Pilipinas.
Ang naglabas ay ang NAMRIA. Bakit naman mababanggit ang pangalan ko? May kinalaman ba naman ako sa Paggawa ng mapa. paggawa ng mapa? Hindi naman ako marunong gumawa ng mapa. Kasi itinatanong ninyo at hinahanap daw po ninyo na matagal na, nasaan ang mapa ng West Philippine Sea Na hinihingi noon para 2012. na dapat ay Oo. isinabit sa UN. Oho. Pero dito po sa statement na inilabas ng NAMRIA, na wala namang nakalagay kung sino ang nagpahayag, kundi yung buong... Hindi, pero galing ba sa kanila? Kasi ang logo lang nilang nakikita Opo, natin dito yun sa nga. bandang taas. Sina-assume lang natin na ito'y galing sa kanila. Opo. Pero ito, Sen, sabi nyo nga, tanggapin natin, official po ito. Ayan. Kailan ba nilabas yan? Para kung di ako kakamali po, Wednesday. Ano ha? At kalat na po ngayon sa social media. Ginagamit pa nga yan ng isang reporter nung... O iwanan natin yan. Kung naglabas sila ng mapa, mas gusto kong makita yung mapa. Ba't hindi yung mapa ilabas natin? ay, mapa. may po. Total, meron naman yata kayong kopya dun sa... yan ang mapa. Pero ano bang nilalaman nung statement mula sa NAMRIA? Eh, Nason? ang- Yan, pakwento mo kayo. Ang sabi Sige. lang dito, yung West Philippine Sea ay 2012 pa, nandyan na sa mga mapa ng NAMRIA. Paliwanag ng NAMRIA sa ilalim ng international law, saklaw ng EEC ang hanggang 200 nautical miles mula baseline ng Philippine Archipelago. Ano ba ang pakay nitong mapang Mapa na ito? Yan, Oho, oho. Alam mo, yung aking isang aide kanina nakasama ko, Opo. tingnan ko yan. Meron ba ka kung ano yan? Tingnan mo nga kung merong date yan, sabi ko. Nung sininag niya yan, so pinakailalim mismo ng kwadrong yan, Yes. nandun yung December 2025. Ade ngayon lang. May date pala yan. Oho. Hindi ngayon, last year. Oo, last Opo. year. Opo. Ngayon, kung sinasabi ninyo na, na 2012, meron sila, bakit merong date na 2025? Baka naman anti-dated ito. O ang unang tanong, meron na pala kayong 2012, bakit 2025 ang date ninyo? Oh. Kasi dito sa statement na, ito, sa second paragraph, ay nakalagay na, since 2012, Oh. the Philippines has formally used the name West Philippine Sea in the government publications. Isa siguro yan, di ba? Yes po. Oh. In accordance with this policy, NAMRIA places the label consistently across its official maps and charts, including administrative maps, topographic maps, thematic maps, and nautical chart used for navigation. Oh, 2012 pa. Yes po. O bakit December 2025 ito? Ay yung publish na nakalagay. Hindi, bakit Yung meron mapa. kayong December 2025? 2012 meron na pala kayong mapa. O yun na nga po. Yun Ano na nga ito? po. Meron kayong binago rito? Yung sana ang gusto kong itanong eh. Hindi ba okay. 2012? Dapat sana, kung yan ang original na mapa na kanilang ipinagpipilitan Opo. na isinabit na kung kani-kanino, di dapat sana 2012 ang date niyan. Pinakabauna. Tama? Kasi consistently applied eh. Yes, po. Consistently used. Mula pa noon. O edi sana ang nakita ko dyan 2012. Oho. O ngayon, ang tinatanong ko sa inyo, bakit ang date niya, bakit ang publication December 2025? Ganun O ba? paano yung nauna? Anong itsura ng mapa na Ano? yun? Oo. May West Philippine Sea nga ba doon? Basahin mo nga yung pinakatitulo niya, yung nakasulat doon. Administrative Map of the Philippines. Yes po. Nelson, ano ibig sabihin nun? Administrative map eh. Wala ba kayong naisip na maaaring ikaduda ninyo? Kasi ang pinag-uusapan natin dito Oo. alam ko kaya sila nagpalabas ng mapa. Ang pinag-uusapan dito ay yung walang kamatayang West Philippine Sea. Opo. Opo, opo. Di ba? Kasi Ngayon, dyan sa mapa na yan, makikita mo doon sa kaliwang bahagi niyan, yung western side ng Pilipinas. Ito yung west di ba? Opo, opo. Makikita mo doon sa kanan, makikita mo, yan ang eastern seaboard, makikita mo Philippine Sea. Opo. Dito sa kaliwa, yan ang western part ng ating bansa. Makikita mo yung mahaba, West Philippine Sea. Opo, tama po. Tama. Yes po. Ang tanong natin, kung ang sinasabi nila sa binasa mo kanina na Since 2012. Opo. doon tayo doon sa NAMRIA places the label consistently. Oo. Ibig Opo. sabihin, walang Tama lang pagbabago. yan. Hindi nagbabago. NAMRIA places the label consistently across Its its official official maps and charts, Yes Opo. po. including administrative maps. Isa yan. Ito po. Yes po. oo. Oo. Oh. Topographic maps, thematic Maps. and nautical charts used for navigation. Okay. Ito, administrative map ito eh. Opo. Oho. Ang tanong, ito ba yung mapa na binabanggit sa Administrative Order number 29 issued in 2012? Oho.
ito bang klaseng mapang ito ang hinihingi nung Administrative Order 29, 2012? Po. Alang-alang sa kabatiran ng lahat ng ating mga kababayan na pinipilit nilang iligaw, ano? Pinipilit nilang linlangin, ano? Opo, oo. Kasi kung babasahin mo yung Administrative Order 29, sinasabi doon, namriya ka niya, gumawa ka na ng mapa, charts, at isubmit mo kanya sa Opo. United Nations, Opo. sa opisina ng Secretary General. At the same time, ipaalam ninyo and notify all relevant international organizations. Kaya tinatanong ko sa inyo, ang ibig sabihin ng administrative order na yan ay mapa na ang kanyang nature at category ay pwedeng isubmit sa United Nations. Kaya tinatanong ko sa inyo, yan bang administrative map? Yan ang klase ng mapa na tatanggapin ng opisina ng United Nations. Baka naman po, Sen. O, puro ka baka. O ikaw, Hindi Nelson. Kasi hindi ka rin namin sigurado yan, Sen. Kasi kaya ako tinatanong sa inyo, Opo. anong ibig sabihin ng administrative map? Pag administrative maps, ayan yung mga munisipyo, mga border ng mga... O, tumama. Oo. Tumama. O, paano mo kasi ikaw gumagamit ka ng avatar. Ipayar mo nga kay Nelson. Ganito yan eh. Di ba? Oo. Kapag nakita mo yung mapa na yan, makikita mo yung nakadelineate yung region Yan. at saka yung mga probinsya. Ayun. oo. Yan lang ang tanging purpose ng administrative map. Makikita kung ano Kaya pala may mga iba't ibang kulay. Ayan ang region at saka yung mga probinsya. Yes, Sa po. mga tweed, kaya administrative, dinedelineate, merong delineation yung ating mga probinsya nakahiwa-hiwalay para madistinggi mo at yung mga regions, makikita mo. Kaya ang tanong ko kanina, yan kaya ang mapa. Na kinakailangan isumite sa United Nations at saka sa mga international organizations. Oo, yan ba? Di ba? Hindi yan. Kaya Okay. nga dito sa sinasabi, thematic maps and nautical charts. Alam mo yon, mapa na may kasamang mga nautical charts, yan ang tatanggapin kasi yun ang merong coordinates. Diyan makikita mo, nakasulat lang ang West Philippine Sea. Ni walang ano yan, ni walang guhit kung nasaan yung exclusive economic zone. Kung hanggang saan. Opo. Kung hanggang saan. So makikita mo dyan, sinulat lang West Philippine Sea, pero wala yung ating nalagay na mga mga pictures na yon, yung makapal doon na napakarami. Itaas mo nga para makita natin yung hangganan. Pakitaas yung mapa. Ayun yung napakaraming mga pictures nakita nyo sa bandang kaliwa ng Palawan. Yan ang Spratly Islands. Yan ang Spratly. Kapag nilagay mo yung East Exclusive Economic Zone, ang karamihan ng mga pictures na yan, labas nung Exclusive Economic Zone. Hindi yan ang mapa na tatanggapin ng United Nations. Kasi pwede nating sangguniin yung tinatawag na DOALOS, Division of Oceans. Yan. Ayan. And the Law of the Sea. Okay. Yun ang pinaka-section sa opisina ng United Nations na talagang nakalista kung ano at sino ang At saka nagsumiti real time pala yan, Sen. Duwalos na yun, di ba? Kung sino na. O sinasabi nila 2012 pala may mapa na kayo. Dapat hanggang ngayon wala pa kayo nakadeposit. Pagkatapos ito yung ibibigay nyo sa amin. Anong gusto nyo palabasin? Ito yung mapa na gagawin na ibibigay sa United Nations para sa ganun. Ito yung isa unang hakbang para ganun makapag-drawing tayo ng West Philippine Sea. Nilagay lang ninyo yung West Philippine Sea dyan, pero hindi ganyan ang paraan. Sabi niya, under international law, the EEZ extends up to 200 nautical miles. Bakit hindi mo man lang ginuhit dyan yung EEZ? Nasaan? Kung hanggang saan, Under international law, EEZ extends up to 200. Alam na natin yun. Yes po. Pero dahil yan ang mapang pinipilit mo, wala man lang makita kahit isang Pilipino. Asan ang EEZ rito? Magtatanong siya sa'yo. So hindi mo nililiwanag eh. Ang dami niyang itatanong sa'yo. Asan ang EEZ? Ayun. Como ito ay administrative map, Nelson. Ang tanging ano lang nito, ang tanging gamit lang nito ay yung political subdivision ng ating bansa. Tama po. Andyan yung probinsya, mga region at saka yung mga syudad. Nandyan. Okay? Bukod doon, wala na yan. Wala na gamit yan. Ayun. O yan ba yung tatanggapin? Alam mo ba na ang Vietnam? O nabanggit ko ang Vietnam, mga kababayan. Magpapauna po ako sa inyo. Hindi po ako pro-Vietnam, Babanggitin ko lang ang Vietnam. Ikaliliwanag po ng lahat ng ating pinagsasasabi dito at pinaliliwanag sa liwanag naman ng mapa na kanilang pinipilit. Ayan.
Ang Vietnam, meron siyang claim dyan sa ano na yan. May claim siya sa Spratly Islands na yan. Pero marami po. Marami. Pero pag titingnan mo, ito sa maraming siguro, hihintayin ko na kasi may resolution ako sa Senado, ipakikita ko silang lahat eh. Opo. Pakikita ko yan. Merong nakasulat dyan sa mapa niya. Yung kanyang administrative map, tinukoy niya kung anong parte ng Vietnam, nung probinsya ng Vietnam, kasangkot yan. Tayo, ganun po, tingnan ha? mo, hindi man lang sinulat dyan na yan ay parte ng Palawan. Palagi nating sinasabi Opo. na ang, halimbawa, yung Kalayaan tsaka yung iba pang mga features natin ay parte ng probinsya ng Palawan. Sinasabi natin. Pero sa mapa na yan, hindi naka-indicate. Opo. Di ba, pagdating sa Senado, tatawagin ko yung NAMRIA. Bakit kung yan ay administrative map, bakit hindi naka-indicate? Ipakikita ko kasi yung mapa ng Vietnam na kung saan kine-claim din nila yung bahagi na yan, yung Spratly Islands na yan, pero talagang malinaw na parte ng kanilang probinsya, nakasulat. Pakikita ko yun. Dito wala kang lang makita. Ang tanging sinulat nila, West Philippine Sea. Kaya, imbes na magpaliwanag sila, pinapalabo nila eh. Tsaka ang tinatanggap pala, Sen, kasi tingnan ko kung anong kailangang isubmit sa UN Secretary General Oo. para ma-recognize ang maritime zone. Oo. Number 1, dapat nautical charts Yun na nga yung sinasabi nating nautical charts. at list of geographical coordinates. Oh, ay itong sa second paragraph nila, 'di ba? Yes po. Administrative maps, topographic, thematic, and nautical charts. Yan, yan. Kasama yung geographical coordinates. Opo. Yun Yan ang klase dapat. ng mapa na sinasabi ng Administrative 29, Na Order isumite sa kanila. Ayun. na isumite Oho. 12 taon nang nakararaan. Oho. Pagkatapos mo, magpapakita kayo ng mapa, administrative map. Hindi ko po maintindihan kung talaga gusto nyo magpaliwanag o gusto nyo talagang gumawa ng hakbang para yung pinapangarap nating West Philippine Sea, makita na po natin talaga na nakasulat sa mapa doon sa South China Sea. Oo. Gusto ko makita yun eh. Kung paano yung bahagi ng Vietnam na isulat yung kanilang bahagi ng dagat na gusto nila at pinangalanan nila, ay walang magawa ang China. Nanalo eh. Opo. Bakit tayo hindi natin mailagay? Sasabihin na naman nila, pro-China si Jen. Hindi po. Hindi lang po kayong may gusto na mailista natin, may drawing natin ng West Philippine Sea. Lahat po siguro tayo gusto natin. Oho. Dahil kung may drawing natin dyan, malaking bagay. Kaya lang po, magmula pa po noong 2019, sinabihan na po kayo ng RIA. Nag-submit na po kayo Oo. Kayo po yung napakalaki ang pagkukulang dito Ang dami yung, alam nyo lahat ang mapa. Administrative, topographic, thematic, and nautical charts. Yes po. O bakit ang pinakikita nyo sa amin administrative? Hindi naman yun ang kailangan. Oho. Ang kailangan yung isubmit ay yung mapa na tutugon do sa hakbang na kinakailangan ng United Nations at saka ng International Hydrographics Organization. Ayan, malino ngayon kung sino ang bokya, di ba? Bokya ka, attorney, batong bakal. Sayang, no? Kinakalawang na yung bakal no? Yung bato mo, nilulumot na Kaya mga kabayan, no? Pauna ko lang, kaya ako tinatalakay ito ay para maipaunawa sa taong bayan kung sino ang nagsasabi ng katotohanan at sino ang nambubudol lang. So katulad kasi nitong mga pahayag ni attorney at professor na bato na bakal pa, ay nakikita kong nagsasalita para lang dipinsahan ang sarili niya. Kasi bukya siya. At dahil nga parang nabukya siya, tinamaan siya sa mga sinasabi ni Senator Marcoleta, at kaya nagpalabas. Nagpalabas siya ng mapa kuno na galing sa NAMRIA na ito daw yung hinahanap ni Senator Marcoleta. Aniya pa, May 2022 pa daw ay mayroon na. At may latest pa ngayon. So, ibig sabihin may binago. So, yung binago ba dyan? Alam ba yan ng ng UN na naman? O kayo lang naman gumawa dyan? Kaya sinasabi ni Senator Marcoleta, mga guni-guni nyo lang yan, no? Guni-guni nyo lang yung WPS na yan. What? Kaya siguro nilabas lang nila yung mapa na yan ay para lamang sa pagtugon, sa paghanap ni Senator Marcoleta sa mapa at para ipahiya etong magiting na senador sa publiko. Kaya lang, wala sabit sila di ba? Sa halip na si Marcoleta ang ipahiya nila, ay sila itong naging kahiya-hiya. Oh no! Ayan mga kabayan, para sa akin, finish na. Kayo mga kaps, mga kabayan, ano sa unawa ninyo? I-comment nyo dyan sa comment section ang inyong mga saloobin at mga opinion.
Wala namang bayad yan eh, okay? Ayaw, di ba? Kasi po, ito po ang inyong Nobs Vlog. Nagpapasalamat at laging nagsasabing ingat po tayong lahat. Salamat po.